The standing Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Vu, and the Ambassador of Vietnam to the Philippines, Dr. Lai Thai Binh, visited the Philippine Coast Guard office in Manila. Isang matapang na hakbang ang ginawa ng Pilipinas na nagbibigay ng higit na pagkagalit ngayon ng China laban sa ating bansa. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ikapa sa Reuters, ang Pilipinas at Vietnam ay pipirma ng kasunduan sa Coast Guard na maaring ikagalit ng China. Ang Pangulo ng Pilipinas, na walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr., ay maglalahad ng isang pahayag sa kanyang pagbisita sa Hanoi sa susunod na linggo kasama ang mga opisyal, isang hakbang na maaring magdulot ng galit mula sa China. Ang dalawang bansang Timog Silangang Asya ay may magkatunggaling mga claim sa malalaking bahagi sa South China Sea, isang mahalagang daanan para sa pangisdaan at pandaigdig na kalakalan na inaangkin ng China ng halos buo nito. Ang dalawang bansa ay pipirma ng isang Memorandum of Understanding ukol sa kooperasyon sa kanilang mga Coast Guard Forces. Ayon sa anunsyo ng Philippine Coast Guard noong Huwebes, hindi malinaw kung ano ang saklaw ng kasunduang ito, ngunit mahalaga ang kooperasyon sa Coast Guard upang mabawasan ang panganib ng mga pagkakabanggaan ng mga barko sa pangisdaan na lumalabas sa dayuhang teritoryo. Isang hakbang na maaaring makatulong sa pagtugon sa mga litang pampamayanan. Ang China, na may malawak na claim sa South China Sea, ay karaniwang iniisip na may pag-aalinlangan ang anumang mga pag-unlad sa paglutas ng mga ituaan sa mga hangganan sa iba't ibang mga kalahok, matapos ang pagkilala ng Vietnam at Indonesia sa mga hangganan ng kanilang respective Exclusive Economic Zones o EEZs sa South China Sea noong Disyembre 2022. Ang Coast Guard ng China ay paulit-ulit na naglayag ng malapit sa mga strategic na lugar na yun ang nagdudulot ng galit mula sa Jakarta at Hanoi. Subalit maaaring mababa ang reaksyon ng China sa kasong ito dahil ang kasunduan na hindi tungkol sa pagkilala ng maritime claim. Ayon kay Phan Huan Tung, isang mananaliksik ng Vietnam sa Singapore-based ICS think tank, si Marcos ay makikipagtagpo sa mga leader ng Vietnam sa kanyang 2 araw na pagbisita sa Lunes, ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Vietnam noong Huwebes, na binanggit ang malapit na ugnayan ng dalawang bansa sa maraming larangan, kabilang ang mga depensa at seguridad. Noong Nobyembre, sinabi ni Pangulong Marcos na nakipag-usap ang Pilipinas sa Vietnam at iba pang mga kapitbahay upang talakayin ang isang hiwalay na Code of Conduct para sa South China Sea, isang hakbang na maaaring ikagalit ng China na nagtatangkang itaguyod ang isang malawakang paktong pangrehiyon sa loob ng mga taon nang walang tagumpay. Inaasahan rin na palalakasin ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyon na supply ng bigas, ayon sa isang opisyal ng Pilipinas, na kung saan ang Pilipinas ay ang pinakamalaking merkado para sa mga export ng Vietnam. Ang dalawang pinakamahusay na lugar ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam ay ang seguridad sa pagkain at seguridad sa karagatan, ani ni Alexander Fufing ng INOIE, Asia Pacific Center for Security Studies sa Hawaii. Ngunit mas maingat ang Vietnam kaysa sa Pilipinas sa hindi pagpapalit sa China sa aspeto ng seguridad sa karagatan, dagdag pa niya. Hindi agad sumagot ang Ministry of Foreign Affairs ng Vietnam sa hiling ng komento hinggil sa inaasahang kasunduan sa kooperasyon sa Coast Guard. Mateo 24 verse 42 to 44. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi din nyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin na magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako, anak ng tao, ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaibigan, malapit nang darating ang ating Panginoong Diyos at alam kong nais niya na maging handa tayo. Naway ihanda natin ang ating mga sarili at tayo magbalik loob na sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, ang hidwaan ng maraming bansa ay nagiging mas mainit, na ito po, Panginoon, ay isang pangitain na malapit na po kayong darating. Tulungan kami, Panginoon, na magbago, talikuran ang aming mga kasalanan at lumapit sa inyo
upang maging handa po kami sa nalapit na po ninyong pagdating. Gabayan, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan kami, Panginoon, ng lakas na loob na harapin ang lahat ng mga suliranin ng mundong ito at hihayag po sa amin, Panginoon, ang inyo pong grasya at pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa bawat isa. At nawa po'y kabayan po ang bawat isa na nawa po'y magkaroon ng kapayapaan sa aming mundo ngayon. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.